Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 102 at 103 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa ibang dako ng gusali ay patuloy naman ang pagkukwento nitong magkapatid na player hinggil sa kanilang mga pinaslang na tao para dito sa urat na urat nating pangunahing tauhan at talagang hindi na magwang matagalan ang mga pinagsasasabi nitong dalawa. Kung kaya't nawika nga nitong binata na magmula sa ngayon bilang kabahagi na sila ng kaniyang pamilya ay kaniya nga daw isasaad na hindi na ang mga ito maaari pang pumaslang batay lamang sa kanilang personal na kagustuhan. Bagya namang nadismaya etong magkapatid sa kanilang narinig na binigyang diin na hindi naman sila huhulihin ng mga pulis buwat sa sila ay mga S-rank player. Kaya't muli na lamang binago nitong si Jinyuk ang kasunduan na kung ganoon nga raw ay magmula sa ngayon ay papaslang lamang sila sa pamamagitan ng kanyang kautusan at mapipiling target na ikinatuwa naman itong dalawang sadistang magkapatid. Habang etong binata ay napabuntong hininga na lamang sapagkat mabuti na nga lamang daw at mababaw mag-isip etong dalawa. Ngunit sa mga oras ding iyon ay bahagyang nakadama ng pagkabahala etong binata mula sa di kalayuan at agarang kumilos habang naiwan etong magkapatid na nabigla sa kanyang pagkilos na isinagawa. Sapagkat sa mga oras ngang iyon ay nagsimula ng atakihin ng grupo ng mga assassins etong sina Alice na agarang dinepensahan naman ni Teresa gamit ang kanyang divine power. Binigyang diin nga nitong dalaga na mas makabubuting manatili sa kanyang likurang bahagi etong si Alice. Samantalang madali namang idinidispatcha ni Chon Yusong ang iba pa sa mga ito. Hanggang sa bigla siyang atakihin ng tumatayong leader ng mga assassins na si Yonho na pinuri pa nga ang kanyang abilidad na gumamit ng sword key. Sa kabila ng siya ay isang tagalabas ng tore at ninais na malaman ang kanyang pangalan. Subalit walang plano nga etong si Chon Yusong na ibahagi ito sa isa di umanong panghas na individual na kagaya niya. Muling naghanda etong stalker ng ating pangunahing tauhan para sa pag-atake na mas lalo lamang nagpamangha sa harapan nitong si Yomho. Kasabay ng paggamit ni Chon Yusong ng skill na soul chasing sword arts, one with the sword, na talagang nagdulot ng matinding pinsala sa lahat ng mga assassins na nasa kanyang range. Labis namang napabilib etong si Teresa sa lakas na ipinapamalas ni Chon Yusong. Subalit agad din itong naglaho, buwat nga na ang nasabing napakalakas na pag-atake ay madali lamang napigilan ni Yomho at agarang nagsagawa din ng kanyang counter-attack. Ayon pa nga sa kanya na isang tunay na talentado nga raw etong si Chon Yusong. Subalit malas nga lamang niya buwat ng siya ang kanyang nakaharap. Kasabay ng pagpapakita nang sa kabila ng matagumpay na nadepensahan ni Chon Yusong ang kanyang pag-atake ay patuloy lamang itong tumanggap ng malubang pinsala at tuluyang bumagsak sa lapag. Lalo na nga sana siyang idala nitong si Yomho sa kabilang buhay, ngunit maswerte namang nang himasok na rin si Teresa na agad gumawa ng kanyang pag-atake laban sa leader ng mga assassin. Nakapabahagyang nairita sa klase ng divine power na kanyang tinataglay. Ngunit ang kanyang pagtulong naman ay minaliit nitong si Yomho sapagkat ang kanyang pagkilos nga na isinagawa ay mas lalo lamang naglagay sa isang di kaaya-ayang sitwasyon para di umano sa bata nilang kasamahan na ang tinutukoy nga niya ay walang iba kundi si Alice na ngayon nga ay pinalilibutan na ng napakaraming bilang ng kanyang mga alagad. Hula pa nga niya na malamang nga raw ay hindi ito eksperto sa labanan buwat ng siya ay minabuting tahakin ang likurang bahagi. Ngunit wala namang kibo etong si Alice at tanging nasambit ang mga katagang huli ka na. Ang kanyang tinutukoy pala ay walang iba kundi si Jinyuk na dagli ang pinaslang ang lahat ng mga assassin na nakapalibot kay Alice. Makikita nga natin ang galit sa talim ng mga mata nito habang mabilis na idinidispatcha ang iba pang mga assassin na nasa kanilang lokasyon. Agad namang nakadama ng matinding pagkabahala etong si Yomho buwat sa di niya magwang makita ang bilis ng pagkilos mayroon etong binata. Masaya naman siyang binati ni Teresa habang kapwa naman muli niyang minaliit ang abilidad mayroon etong kanyang dakilang stalker buwat sa madali nga lamang itong natalo. Ngunit pinagtanggol naman siya ni Teresa na lubang malakas nga raw etong kanilang makinakarap sa kasalukuyan na bagyang na question nitong si Jinyuk. Kasabay noon ay gumawa nga siya ng hudyat o pagturo sa lahat ng mga naroroon at isinaad na maliban sa kanila ang lahat ng mga naroroon ay masasamang tao. Habang do'y makikitang pumasok na rin etong magkapatid at masyang pinagpipiestahan ang lahat ng mga assassin na maaari nilang paslangin. Eto namang si Yomho ay lubos na hindi nagugustuhan ang mga nangyayari at iniisip na dapat muna silang umatras at ipagpaliban ang kanilang plano. Subalit bigla na nga lamang itong napasukan ng dugo at hindi makapaniwala
na ang kanyang sariling sandata ay kusang tatagos sa kanyang katawan at siyang tatapos ng kanyang buhay. Habang ang naturang pangyayari ay buwat pala sa paggamit nitong si Jinyuk ng isa sa kanyang mga skill laban dito sa leader ng mga assassin mga master. Ayon pa nga sa binata na huwag nga raw magmataas etong si Yomho, buwat sa isa lamang itong middle rank higher up sa kulto ng mga demonyo, kasabay ng tuluyan nitong pagpapadala sa kabilang buhay. Binalot naman ng matinding takot ang mga naiwang assassin, ngunit patuloy lamang silang pinagpipiestahan nitong baliw na magkapatid. Ang lahat naman ng mga nangyayari ay pinagmamasdan nitong si Chun Yusong na mas lalo lamang na kwestiyon ang kanyang katayuan. Buwat sa madali lamang nitong napaslang ang kalabang lubos na nagpahirap sa kaniya. Labis niyang naapakan ang pride nito at na-question kung gaano pa kahirap ang kanyang kinakailangang pagdaanan bago niya magawang maabot ang level mayroon etong ating pangunahing tauhan. Lumipas pa nga ang ilang saglit at tuluyang makikitang napaslang na nitong magkapatid ang lahat ng mga natitirang miyembro ng mga pinadalang assassins para sa mga kasamahan nitong si Jinyuk, kung saan ay kapwa-agaran niyang pinuri etong dalawa buwat sa husay na kanilang ipinamalas. Gayon din ay inatasan ang mga ito na mauna ng lumabas ng tore at naiwan etong iba niyang makasamahan na nabibigla sa mga pangyayari. Samantalang si Chun Yusong naman ay pinagmamasdan ang wala ng buhay na si Yomho sa isang sulok at natanong etong binata kung ano na ang kanilang gagawin, sapagkat batay nga sa kanyang pagkakaalam ay kinakailangan nila ng 20 araw bago tuluyang maklear ang naturang palapag, na muli namang kinutya nitong binata sapagkat ang ganun nga raw katagal na araw ay para lamang sa mga bagitong manlalaro. Ngunit wala namang naging tugon etong si Chun Yusong na bagyang ipinagtaka ni Jinyuk at Teresa na masilayan. Kasunod noon ay inatasan nga niya etong 5 niyang espiritu na silang magiging kanyang guide patungo sa himlayan ng hari at isinaad na sa tulong ng mga ito ay magagawa nilang marating ang naturang lokasyon sa loob lamang ng 1 oras, habang nasambit nitong si Alice na muli na namang nangolekta etong binata ng mga bago niyang alaga at sa mga oras nga na sila ay papaalis na ay wala silang kamalay-malay na may isa pa palang miyembro ng mga assassin ang nananatiling buhay at patuloy na nagmamatsyag sa kanilang pagkilos na isasagawa. Sa labas na bahagi naman ng tore ay ipinakita sa atin ang base ng Zonghua Guild, habang etong A-rank player na si Xiaoting ay bagyang problemado sa dami ng papel na naiwan sa kaniya matapos na pumasok sa loob ng tore etong sina Liao Wei at Nangong Shan. Isang araw na ang nakakaraan. Gayun din, pinagmamasdan nga niya ang abalang mga tao na patungo sa kani-kanilang mga trabaho at bagyang nangangamba sapagkat wala nga raw ang mga itong kamalay-malay sa posibilidad na di magandang mangyari. Lalo na't ang lahat ng mga pinakamalalakas na player ay kasalukuyang nasa loob ng Tower of Trials. At ang pangamba niyang iyon ay mas minabuti na lamang niyang baliwalain at mag-focus na muna sa kanyang trabaho. Sa loob naman ng tore ay makikita natin etong 5 espiritu na abala at persang binubuksan ang isang tagong pinto patungo sa kinaroroonan ng kayamanan ng hari. Namanghanga etong sina Teresa, subalit wala namang paki etong si Alice buwat ng di na bago ang ganong mga tanawin. Lalo na't limpak-limpak din ang kayamanang kanyang tinataglay. Agad namang nagbigay ng isang babala etong binata na hanggat maaari ay huwag silang basta-bastang hahawak sa alinmang mga kayamanan na naroroon, sapagkat posibleng malagyan sila ng sumpa at tanging pumili lamang ng isa sa mga ito. Itinuro nga din niya ang isang kampana kay Chun Yusong na kung kaniyang patutulugin ang nasabing bagay ay kusang bubukas ng daan papalabas ng naturang labyrinth na ikinagulat naman nitong mapag-alaman. Samantalang sa mga oras ding iyon ay dumating na sa bukana ng pinto etong kaninang assassin na palihim silang nasundan. Nabigla nga itong grupo ng ating pangunahing tauhan at agad namang naganda etong si Chun Yusong sa posibleng gawin ng nasabing individual. Kapwa naman inilabas nito ang isang kalatas na tinatawag na Early Spring na nagsisilbing special item na lumilika ng isang portal kung saan nagsimulang magsipaglabasan ang napakaraming bilang ng mga assassin sa pangunguna nitong si Mo Yong-so. Mabilis niyang ipinagbigay alam ni Liao Wei ang kabiguang natamo ng grupo ni Yomho sa matanda na labis na hindi nalugod sa kanyang napag-alaman, kasabay ng papuri naman sa tagumpay niyang nagawa. Bahagya namang nagbigay etong si Jinyuk ng babala kay Mo Yong-so na hindi ikatutuwa ng manager na si Hastings ang pagkilos nitong isinasagawa at panghihimasok sa kanilang gawain. Ngunit binaliwala lamang ito ng matanda at isinaad na maging ang mga floor manager nga raw ay bawal manghimasok at tumingin sa loob ng nasabing labyrinth, kung kaya't walang ibang makakaalam kung sakali mang paslangin niya etong binata, kasabay ng paglunok ng itim na tableta na nagkakalob sa kanya
ng karagdagang dobleng lakas sa lahat ng attributes, mayroon etong si Mo Yong-so sa loob ng isang oras. Agad niyang nadama rin nitong sina Chon Yusong at Teresa ang pagbabagong iyon sa matanda. Ngunit natatawa lamang etong si Alice at nais na siya ang pumaslang sa mga pipitsuging nilalang. Subalit kapwa naman ibinalik siya ng binata sa loob ng Brahms ring at binigyang diin na magiging isang malaking problema kung sakaling maging etong si Alice ay sasali at masasangkot sa nasabing labanan. Agad na nagbigay ng kautusan etong si Mo Yong-so na paslangin ang buong grupo ni Kang Jin-hyuk na labis ngang ikinabahala ni Teresa ang bilang ng hukbo mayroon etong matanda sa kasalukuyan. Subalit natawa lamang etong binata at muling tinawag ang 5 espiritu sa kanilang battle mode at kapwa nga nagsaad ng kautusan upang harapin ang mga assassins na naroroon sa silid. Naging mainit nga ang sagupaan ng 2 panig na pinagmamasdan ni na Teresa at Chon Yusong sa isang tabi. Eto namang si Mo Yong-so ay nagsagawa na rin ng sariling pagkilos at inatake ang likurang bahagi ni Jin-hyuk na patuloy na naghahanap lamang sa kasalukuyan ng isang partikular na item. Madali namang naiiwasan nitong binata ang lahat ng mararahas na pag-atake niyang isinasagawa at labis na hindi ito nalulugod sa mga nangyayari. Hanggang sa maya-maya isinaad nitong si Jin-hyuk na nakita na niya ang kanyang hinahanap at natanong etong matanda na malamang nga daw ay alam na rin niya ang nasabing bagay. Mababakas naman sa pagmumukha nito ang pagkabahala sapagkat iyon nga daw ang pinakadelikadong item na matatagpuan sa loob ng ika-25 palapag ng tore, ang sungay na nagdudulot ng takot. Habang natatawa lamang etong si Jin-hyuk sa mga impormasyon na kanyang isinaad. Ipinaliwanag pa nga sa atin ng system na isa itong divine artifact na kayang magdulot ng dilubyo sa tuwing ito ay hihipan. Subalit isinaad nga din sa atin, sa ika-4 na ulit itong isasagawa ay magdudulot naman ito na nag-uumapaw na magandang kapalaran sa sino mang gagawa. Natawa naman etong matanda sapagkat hindi nga raw siya hangal at na-question siya kung sa tingin nga daw ba nitong binata ay magagawa niyang makaligtas matapos na ihipan ito ng 3 beses, lalo na't sa loob ng isang napakaliit pang silid. Ngunit ang pangahamak ng iyon ay hindi man lamang pinansin nitong si Jin-hyuk at nagsimula ng patunogin ang nasabing item na literal na gumimbal sa matanda. Lalo na nung kanyang mapuna at masilayan ang isang napakalaking itim na alakdan na kasalukuyan nga ay nasa kanilang harapan mga master.